Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng Maiksing Komentaryo ni Attorney Ricky Tumutorco. Mga kabunyog, itong topic natin ngayon, actually, ah, ang ang topic dito ng kamera kung bakit binira nila si Sara ay kaugnay doon sa ginanap na rally ni para kay Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Alam naman natin na doon sa rally na yon, noong huling araw na, March 12 na yata yon, pumunta si Sara Duterte, gayon din si Digong Duterte. Yan. Pati yung mga senador na makakibuloy, mga senador na identified kay Duterte tulad ni Bato, ni Robin Hood Padilla, ni Bongo. Ayan, sa pumunta sila doon sa Liwasang Bonifacio. Kaya naging lalo na yung pagpunta ni Sara doon, nagkomentaryo ang mga kongresista, ang Kamara, binira nila si Sara. Ano ang sabi nila tungkol kay Sara sa ginawa nitong pag-attend doon sa rally para kay Kibuloy sa Liwasang Bonifacio? Sabi ng mga kongresista, sa pangunguna ni Congressman J.J. Suarez ng probinsya ng Quezon, sabi nila, dapat nag-iisip-isip naman daw muna si Sara. Wag daw itong a-attend sa kung basta-basta na lang. Ito daw ay kung iniisip niya ang kanyang opisina. Ayon sa mga kongresista, ayon sa Kamara, si Sara ay hindi lang Vice President. Siya ay Secretary ng Department of Education. Bilang DepEd Secretary, siya ay miyembro ng official family ng administrasyon. Kumbaga siya ay alter ego ng presidente. Kasi siya ay secretary ng DepEd. At bilang DepEd Secretary, hindi siya dapat sumasama sa rally na ang tenor o ang malinaw naman na laman o mga sinasabi sa sinasabing rally ay malinaw na anti-Marcos. Kaya sabi ng mga kongresista, ano man naman tong si Sara Duterte, naiisip niya ba ang kanyang ginagawa? Dapat pag-isipan niya naman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ng mga kongresista, hindi naman daw pero mali daw yung ginawa ni Sara. Bakit siya umattend sa rallying anti-Marcos? Samantalang bahagi siya ng administrasyong Marcos. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, panuorin muna natin mga sinabi ni J.J. Suarez. Ito po. Na mga pagkakataon, malaman din natin yung mga dinadaluhan natin. Kasi syempre, kita nyo naman yung tenor nung prayer rally na yon. I think, very strong yung anti-administration sentiment at sinisigaw ng mga individual na nandun. So, of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, so it sends the wrong signal. Especially for me, di ba? Kasi ipinaglaban natin, kaya sila na parehas nanalo dahil sa unity at pagkakaisa. Di dapat yun din yung nakikita natin pagdating sa mga leader natin sa taas, na yung pagkakaisa at pagtutulungan. So, yun lang po yung mababanggit ko doon. So, I think, we need to be a little bit more prudent and proper in deciding what events to attend pagdating sa ganung usapin. Okay, so yan mga kabunyog. Medyo pa nga yan medyo mababaw pa. Hindi pa gaanong matapang yung comment na yan ni Suarez. Ang sinasabi lang ni Suarez, medyo mag-isip-isip naman ang Vice Presidente ng Pilipinas kasi miyembro siya ng gabinete. At miyembro ng gabinete, miyembro siya ng pamilya ng administrasyong Marcos. So hindi siya dapat uma-attend sa rally na anti-Marcos. Yan yung pero may mas matindi pa diyan.
ang panawagan na nga ng mga ano diyan, ng iba diyan, kung si Sara Duterte daw ay may delikadesa, kung ito raw ay hindi makapal ang mukha, magre-resign na ito bilang secretary ng DepEd. Kasi talaga namang ano, ayon sa mga nagmamasid, hindi na magandang tingnan. Na talaga namang hindi na sang-ayon si Sara Duterte sa mga nangyayari sa administrasyong Marcos. So kung may delikadesa siya, magre-resign na siya. Hindi niya nahihintayin na alisin pa siya ng presidente ng Pilipinas. Oh, oh. Actually, marami nang nagsasabi niyan. Parang ano, lahat naman ng kasamahan nila, anti-Marcos na eh. Sila Kibuloy, sila Sele, sila Badoy, sila Panelo, sila Roque, lahat naman, pati yung mga kapatid niya, si Pulong, kahit si Baste, kahit yung ama niyang si Digong, lahat naman na anti-Marcos. Parang ano ang sinasabi ng mga nag-oobserba, nakakahiya na kay Sara na nandyan pa rin siya, kapituko sa administrasyong Marcos, samantalang malinaw na ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, ang mga supporters ng kanyang ama, lahat ay anti-Marcos na. Wala, hindi naman na nagdadalawang isip na atakihin si Marcos. So mga kabunyog, ito yung ito yung nakakaano dito. Hindi natin kinakampihan itong sila Suarez. Alam nyo mga kabunyog, kahit naman itong sila Suarez, kilala ko tong sila Suarez eh. Bakit? Katabi lang ng Bicol yan eh. Quezon yan. Pero alam nyo, mga loyalista yan ng Arroyo. Ang father niya ni JJ Suarez, si Danny Suarez. Alam niyo naman si Danny Suarez, yung dating governor, dating congressman ng Quezon Province. Ayan, matagal na mga loyalista yan loyalista talaga yan ng Arroyo. Lakas in UCD yan. Lakas in UCD yan, mga loyalista yan, sila Suarez. Kahit nung panahon ni Pinoy na naglipatan ang mga kongresista, ang mga politiko na dati, syempre nung panahon ni Gloria, mga lakas in UCD sila. Pero nung nakaupo na si Pinoy, marami dyan nag-alisan sa lakas in UCD. Naiwan itong Suarez. Itong Suarez ng Quezon, yung ama nito ni JJ si Danny Suarez, yung ina niyan Aleta Suarez, lahat yan mga politiko. Pati yung asawa niyan ni JJ Suarez, Aluna party list yan. Aluna party list. Kaya yan, yung father niya si Danny Suarez, yung mother niya si Aleta Suarez, kongresista, si Aluna party list, asawa niya yan, ito ni JJ Suarez, lahat yan mga Arroyo yan eh, mga Arroyo. Ngayon, ewan natin, dapat 'di ba Arroyo sila, dapat loyalista sila ng Duterte. Loyalista sila ng Duterte kasi Arroyo yan eh. Pero iba ang stand nito ngayon ni JJ Suarez. Iba ang stand nito. Mukhang hindi sumasama sa stand ng Arroyo na sulid Duterte. Ngayon hindi sumasama kay Sara ito eh. Sa bagay, syempre mga kongresista sila, matindi ang hawak ni Romualdez sa Kongreso. Talagang makikita nyo naman yung talagang iisa yung boses nila sa Kongreso. Halos araw-araw nagpe-press con itong sila JJ Suarez eh. Si JJ Suarez, sila Garin, sino pa bang kasama nito lagi? Yung mga batang mga kongresista, laging kasama nito. Sa press con, araw-araw yan. Itong palit-palit yung mga kongresista na yan. Pinagtatanggol nila ang administrasyong Marcos, pinagtatanggol nila si Romualdez. Kaya ito. So ngayon, itong si JJ Suarez, tinitira si Sara, Pero na ito mga kabunyog, talagang wala na yung unitives eh. Kasi nung panahon, magkakasama ang mga to.
Tao ito ni Gloria Arroyo, yung ama nito, si Danny Suarez, si Danilo Suarez. Pero nung panahon na tumakbo si Marcos at Duterte, di magkakasama sila. Pero ngayon nahati na yung Marcos at Duterte. Sumasama itong sila Suarez sa Romualdez, ano? Hindi sa Duterte. Anyway, ayan, ang panawagan ni JJ Suarez, dapat nag-isip-isip din si Sara. Ang iba nga nananawagan, dapat mag-resign na si Sara. Pero mahirap yan. Hindi magre-resign yan si Sara. Makapal ang mukha niyan eh. Makapal ang mukha niyan. Kasi pag nag-resign si Sara bilang DepEd Secretary, wala na siyang pagkukunan ng malaking pondo. OVP na lang. Office of the Vice President na lang. Kapag nag-resign siya sa gabinete ni Marcos, talagang oposisyon na talaga siya niyan. Pag tumindig si Sara na oposisyon na talaga, yung budget ng Office of the Vice President, kakaltasan yan. Babawasan yan. Kung ngayon kasi, ang budget ng Office of the Vice President, kahit inalis yung confidential funds, ano pa rin? Mga 2 billion. Kasi kasama yung confidential funds, 2.5 billion yan. 2.5 billion po yan. Nung inalis yung confidential funds, ang natira, mga 2 billion na lang. So malaki pa rin yan. Kumpara kay Leni Robredo na 500 million noon, 600 million. Pinakamalaki na kay Leni noon, 700 million noong panahon ng COVID. Si Sara, kahit inalis yung confidential funds ng OVP, 2 billion pa rin ang budget niya. Bakit? Siyempre, hindi pa siya umaalis sa administrasyon eh. Hindi pa siya umaalis. At aside sa budget ng OVP, may budget pa ang DepEd. Napakalaki rin ang budget ng DepEd. At sa pag-iikot ni Sara sa ibang lugar sa Pilipinas, nagagamit niya ang pondo ng DepEd. Kung aalis na siya bilang DepEd Secretary, ang matitira na lang na pondo niya yung sa Office of the Vice President. Maliit yan para sa kanya. Malayo pa ang 2028. Kung naghahanda si Sara sa 2028, kailangan niya munang may pondo na magagamit. Nagagamit niya yung pondo ng DepEd dyan. Side pa dyan, nagagamit niya yung OVP. Pag lumaban na talaga siya sa Marcos, umalis na siya sa gabinete nito, aalisin na siya sa DepEd, at magiging maliit na ang budget ng OVP. Yan ang magiging problema. Kay Jasmine Gonzales, shout out po sa inyo. So yan ang problema ni Sara. Kaya ang ginagawa ni Sara, namamangka sa dalawang ilog. Sa mga rally na kontra kay Marcos, sumasama siya. Kapag may rally yung kanyang mga kapatid at si Digong, yung kanyang ama, kasama pa rin siya sa pagkontra kay Marcos. Pero mabutihan pa rin siya kay Marcos, kay BBM. Kaya nga kahit nung pagbalik ni Marcos galing sa Europe, kahit hindi siya pinapansin ni Lisa Araneta, yung mga ibang mga gabinete, hindi siya membro ng gabinete, hindi siya pinapansin, okay lang yun kay Sara. Kaya niyang tiisin yan. Ang siguro ang advice sa kanya ni Gloria, tiis-tiis lang. Kailangan mong makipagplastikan sa Marcos. Kung hindi, wala kang pondo, liliit ang pondo mo, mamumroblema ka, malayo pa ang 2028. Pero ito na nga sabi ng mga kongresista kay Sara, mag-isip-isip naman siya. Kung talagang na siya, laban na sa Marcos, sumasama na siya sa mga rally laban kay Marcos, ay mag-isip-isip din siya. Ito yung sinabi ng mga kongresista. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.